Sa mapagpalang araw sa bawat isa. Pantatlong episode ng ating testimony. And meron tayong guest from Tangub City, Philippines. Pastora Aiza. Sino si Pastora Aiza bago niya nakilala ang Panginoon? Ako? Isang batang hindi mo aakalaing haharap sa maraming tao. Walang confident sa sarili. Tapos walang tiwala sa sarili. Tapos yung taong piling-pili lang at konti lang yung mga taong kilala talaga. Kasi hindi siya madalas lumalabas ng bahay. Regularly, lumalabas lang going to church, going to school nung nag-aaral pa. At saka minsan pag-uutusan, yun lang. Pero yung gagala talaga, bihirang-bihira. Mga 1% and 99%. Okay. 1% and 99%. Dati, Strict ba ang parents niyo? Hey. medyo. So lumaki ka na growing up ka sa conservative Christian family. Parang gano'n. Somehow. Okay. Ano yung turning point ng buhay mo? Turning point. Yung actually since birth naman ako ay Christian na. Pero I cannot say myself na gano'n na talaga kalalim sa Lord. Kasi ako parang nakasanayan na lang. Since my uncle is a pastor, parang ako yung naging assistant na laging kasama saan man na gawain. And then parang naging routinary na lang sa akin noon na basta kailangan ko lang sumama sa tito ko na pastor, kailangan ko lang mag-worship lead, ganun lang. Kumbaga wala siyang ganun kalalim talaga na meaning for me. Basta ako'y sumusunod lang, ganun. Okay. And then, nung dumating ako dito sa Dubai, I never had expected yung ginawa ng Lord sa buhay ko when I came here. Like initially, for 2 years, para akong nakawala sa, kwadra, sa hawla. Sige, ibon na, ganun na nga example. Parang ibon na nakawala sa hawla kasi feeling ko, nagkaroon ako ng freedom, walang mga magulang na, especially si mama. Hi, ma. Nahahanapin ako kung nasaan ka. Kahit nung nagtatrabaho na ako sa Pinas, sinahanap pa din, ganon. Bawal magabihan sa labas. And then, initially, mga siguro 2 to 3 years, wala at all. Yung parang, happy-go-lucky. Hindi nag-church kasi nung time na yon wala naman ako nahanap na church. So, nung ako ay nabigyan ng chance ng Lord na may nauna kasi yung kapatid ko at kaibigan ko nauna can I mention the name of the... Yes. Okay. So, nauna sila sa JA1. So, sumunod na din ako eventually. Kumbaga, para sa sarili ko nung time na yun, wala na akong choice kasi that time, yung pastoral house is on the 4th floor and nandun kami sa 2nd floor ng building. So, ayun, later on, since that first day na ako ay dinala ng Lord sa J1 hanggang ngayon for God's glory, nandito pa din. Hindi ko inaano yung sarili ko na it's all because of me, but it's all because of the grace of the Lord kung bakit ako ay isa sa ginagamit ng Lord. I'm not perfect, marami din akong flaws, but I am so grateful sa Lord kasi ako ay binigyan pa rin niya ng chance na makapag-serve sa Kanya. And I have never expected din na tatagal ako ng ganito katagal sa JA1. So ayun, so maraming ups and downs. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay Christian, maraming puro smooth sailing lang. So marami talagang chances. Aminin ko, maraming instances din parang gusto ko nang mag-out na lang. Yung parang ganun. Pero at the end of the day, laging pinapaalala ng Lord sa akin, hindi ka nagsiserve sa tao. Ikaw ay nagsiserve, ikaw ay nag-church, all because of me. So, there's no reason for me kasi na umalis kasi wala namang perfect na church. Kahit saan ka pa pumunta, walang perfect. Pero kapag yung sabi nga, naalala ko nung isang pastor na nagsabi na yung sa verse na Hebrews, if I'm not mistaken, that looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, sa mga times na makakaranas ka ng mga hindi smooth sailing, rough road, laging iisipin na, lagi kong iniisip na ito ay para sa Lord, hindi ako naglilingkod para sa tao.
Ano ang iyong life verse, Pas? Life verse, dalawa siya actually, pero ang ever since talaga is yung Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Amen. You can elaborate if you want. Ganun pa din sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon, marami mang pinadanas ang Lord din. Lagi lang dapat na yung trust ko ay at in faith, dapat sa Lord pa din. Kasi minsan, kapag marami nang pinaranas ang Lord sa'yo, minsan, dahil tayo ay tao, may tendency na baka tumaas. Ang tawag nito sa utak natin, tas maano natin na, ay, ang galing-galing ko, ganyan. Ego. Yes, yun. Pride. Yun. So, ayun. So, trust pa din sa Lord, no matter what. And then, sa lahat ng mga pinaparanas din ng Lord, laging ang glory ay sa Lord lang talaga. Amen. Kung may isa kang bagay na makakapag-encourage sa mga nanonood, ano yung encouragement mo para sa kanila? Okay. So, based na din sa experience ko, pinakauna sa lahat talaga is yung obedience mo sa Lord, yung heart. Yung heart mo lagi ang tinitingnan ng Lord. And then whatever gift, whatever talent na binigay ng Lord sa'yo, eventually yun din ay i-develop ng Lord. Pero ang una lang talaga is we have to decide on ourselves, not because of other people saying on us. Kung hindi yung mag-obey talaga sa Lord. Kasi dun makikita ng Lord yung kung gaano ka talaga ka-eager na mag-serve sa Kanya. Kung gaano ka, yung heart mo, kung gaano mo ginugusto talaga na mag-serve sa Lord, na kahit Lord, ganito lang yung para sa akin, ganito lang yung talent ko, Lord, pero gusto kong i-offer to sa'yo. So, makikita yan ng Lord eventually, and eventually din, i-develop pa yan lalo ng Lord. Amen. Praise God. So, tuloy lang. Praise God. Sa buhay ni Pastora Aiza, I believe na lahat tayo ay matututo at talagang nakakuha ng malaman na encouragement. Okay, see you next time. Bye!